Ang programang manibela ng masa on the go. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latam. Ayan. So ano ba nangyari? Burnout daw. Okay, so magandang gabi. Nandito naman po tayo sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay January 25, Sabado. Ayan, talaga naman. So pag ganito ang laban nangyayari din pala ito sa parang parang eleksyon. Dati-rati pag nag-eleksyon, pag brown out, pag nag-brown out ay iba nang nananalo. Ayan, so magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay andito naman ang ating programang Manibela ng Masa on the Go. At nagbigay po tayo ng programa ngayon dahil may inaayos pa po tayo technical. At yung pong ating mga kasama, mga kaibigan na gusto magprograma dito po sa ating studio, welcome po kayo. At ganun din kanina, mayroon po kaming meeting, yung PDMSI, dyan po sa lugar ng South Mall. Kasama po natin si Doc Edward at ganun din po si John Osorio. At bagamat yung iba ay hindi nakarating, so better next time siguro. At magbibigay po tayo ng kunting yung tungkol po dito sa mga sa mga tricycle, yung pong mga motor na sana matagal na po itong gustong isabatas, but hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari. At naalala ko din yung panahon ni sino ba yun? Si Gordon. Hindi na tumakbo ng senador si Gordon. Ano ba nangyari doon? So ano nangyari kay dating senador Dick Gordon? Bakit hindi siya tumakbo? Oo, di ba? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, total, Sabado naman tayo ngayon. Huwag masyado tayong maging stress. At i-regards na lang po natin ang ating mga kaibigan. At yung pong sa lugar ng Tarlac, kagabi nagkaroon po tayo ng balita na sabi nga nila may mga men in uniform pa talaga na tila hindi nila kabisado yung di ba? So mahirap talaga pag mga ganyan ang chief of police ng isang probinsya na
tila mukhang hindi magandang approach, ano? Oo, sana makakuha kayo ng katapat na sabi nga nila kapag makakuha kayo ng katapat diyan sa inyong asal na yan, sayang ng serbisyo ninyo, no? At ang ating po palang lungsod ng Parañaque ay magkakaroon na po ng 27 cityhood anniversary. At siyempre pag cityhood, marami pong mga activities yan. So marami pong mga ginagawa. At yung pong mga schedule, iba't ibang schedule. At bukas, Lunes, ibibigay na po sa atin yung pong mga schedule ng cityhood, at ito po ay papaalam natin sa ating mga kababayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, magbibigay po tayo ng update para sa lungsod ng Parañaque. Ito libreng PhilHealth enrollment, handog ni Mayor Eric L. Olivares. Muling inaani niya ng lokal na pamalaang lungsod ng Parañaque na ang mga residente ng lungsod na isasagawang libreng PhilHealth enrollment. Ang libreng PhilHealth enrollment ay bukas para sa mga walang kapasidad na magbayad ng PhilHealth premium o walang permanenteng trabaho. Maaaring mag-apply ang mga solo parents, person with disabilities at mga buntis. Para makapag-avail ng naturang benepisyo, ihanda lamang ang mga sumusunod na requirements. Photocopy ng voter certificate and registration galing sa COMELEC, photocopy ng isa pang valid government-issued ID, national ID o MED, driver's license ng iyong birth certificate, original copy ng certificate of barangay indigency for purpose of PhilHealth requirements. Kung dating PhilHealth member data record o PhilHealth ID na lamang. Ipasa lamang ang iyong mga requirements sa tanggapan ng Parañaque Health Plan Office, first floor sa Parañaque City Hall sa tabi ng police clearance. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang sa tanggapan sa landline 882-06721 o 8351-0527. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin po tayo, Ito, calling to all talented photographer in the city of Parañaque in the line with celebration of 27th cityhood anniversary of the city of Parañaque. The city government of Parañaque invites all talented individuals to join this year's photo contest 2025 with the theme Gandang Parañaque, where history, culture, and progress meet. Ayan, so maganda po ito, At siyempre, malaki po ang inyong mapapanalunan. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin po tayo. Umabot sa 85 beneficiary ng ang ginawa ng cheque sa ilalim ng tulong pangkabuhayan, program ng lokal na pamahalaan, lungsod ng Parañaque sa panguna ni Mayor Eric L. Olivares. Mula sa kabuang bilang na ito, umabot sa 78 ang mga bagong beneficiary na tumanggap ng halos 10,000 na maaari nilang gamitin bilang karagdagang kapital sa kanilang mga negosyo. 7 naman sa kanila ang tumanggap ng 15,000 peso o 15,000 bilang mga ikalawang beses na nakinabang sa programa. Sila ay binubuo ng mga residente mula sa 16 na barangay sa lungsod na kapagtapos ng training sa Parañaque Livelihood Resources Management Office sa pamuno ni Ms. Marietta Yamsuan. Ang tulong pangkabuhayan ay isa sa mga priority projects ng pamalang lungsod para sa iangat ang antas ng pamumuhay ng mga residente ng lungsod. Ito ay na sa katuparan sa tulong ng Parañaque Cooperative and Development Office sa ilalim ni Ms. Josephine Solomon at Parañaque Livelihood Resources Management Office sa pamuno ni Ms. Mariette Yamsuan. Dumalo at nakisa rin sa programa ito sina District 2 Councilors Dennis Plana, Attorney Jet Preyas at Nina Soto at Mr. Rudy Oho bilang kinatawan ni District 1 Congressman Edwin L. Olivares.
Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo at ito po ay karagdagan pa rin pong balita galing sa City Information Office Parañaque City. Ngayong araw ay Miyerkules ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque ng Yorsin Public Service Medical Caravan sa Barangay Don Bosco Gymnasium. Ito ay inisyatibo ni Mayor Eric L. Olivares na nasikatuparan sa pakikipagtulungan sa City Health Office sa panguna ni Dr. Robin Berbombita. Parañaque Anti-Drug Abuse Officer in Charge Dr. Hemler Cos at ang pamunuan ng Barangay Don Bosco sa panguna ni Barangay Captain Mar Jimenez. Layunin ng medical caravan na ito ay makapaghatid ng libreng medical at non-medical services sa mga residente gaya ng medical at dental consultation, immunization para sa mga bata, laboratory services, desk assistant para sa iba't ibang concern at iba pa. Kasabay nito isang mini job fair din ang sinagawa para sa mga residente ng nais maghanap ng trabaho. Kasama ring lumahok sa programa ito sina Vice Mayor Joan Villapuerte at mga konsyal ng ikalawang distrito nagbababa rin ng iba't ibang serbisyo. Ang Yorsin Public Service Medical Caravan ay bahagi ng patuloy na pagkalinga ng pamahalaang lungsod sa bawat Parañaqueño sa ilalim ng adhikay ni Mayor Eric na itaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente sa pamagitan ng paghatid ng dekalidad na health services. Ayan, so yun po ay sinagawa sa lugar ng Don Bosco, Parañaque City. So malapit po at magkakaroon po ng kapistahan, ano? Dati ay yung Don Bosco at talagang abala ang ating butihing punong barangay na si Mr. Marhel Jimenez dahil sa gaganaping kapistahan diyan po sa barangay Don Bosco sa Parañaque City. So regards po natin, ano? At yung pong ating mga kasama naman, ano? Yung ating mga kasama sa Force Multipliers, sa Balyos, sa Media Patrol, Ratsada News, sa Express Parañaque News, at saka yung sa PDMSI, Philippine Digital Media Society, regards po natin na so magkakaroon po tayo ng media forum. Sana doon po sa ating mga kasama, kilos-kilos po tayo. Dahil kapag tayo po ay umarangkada na, tuloy-tuloy na po yan. At yung pong mainit na mainit pa rin po, siyempre. 2025 po ngayon. Di ba? Dahil pagdating po sa kalsada, yung checkpoint talaga, nandiyan yung ating mga mini uniform para sa Comelec. At pinapaalalahanan din po natin na marami na po talagang hindi na, sabi nga nila talaga na ang yung pong mga masasamang kaganapan dito po sa ating bansa hindi na nawawala, no? So maraming mga aksidente, mga talagang mabigat ang nangyayari. At sana tayo po ay laging ingatan ng ating dakilang Panginoon naman. Ayan, so usapin ang kaligtasan sa mga mototaxi. Kung paano ito nakatulong para maibsan ang matinding traffic, subalit nakalipas na hearing sa Senado noong Enero 14 na bigay ng kaukulang pansin ang isang malagang aspeto ang kaligtasan ng mga pasahero. Ipinagmamalaki ng mga mototaxi apps operator na ang kanilang mga riders ay maingat sa daan na napakadaling masangkot sa aksidente, madalang, ano? Sa katunayan, natiling 99.99% ang kanilang mga biyahe sa angkas. Ang Move 8 na may pansariling safety rating na umabot sa 99.99%, halos 100% ligtas ang mga mototaxi kung pagbabasihan ang numerong ito. Pero madaling magbabago ito kung hindi magiging masusi ang mga mambabata sa pagbuo ng mga regulasyon. Ay talaga na professional versus non-professional. Ayon sa batas, kinakailangan ng professional drivers
motor taxi at ito ay rin ang pinatupad regulasyon ng ating gobyerno para rito. Itinuturing na mas mataas ng antas ang kwalifikasyon ang professional na license dahil bago makapag-apply para rito ay kinakailangan muna ng isang kanang holder ng pro license. Dagdag pa rin ang mas mahirap na pagsusulit upang makakuha nito, kaya naman hindi natin maiwasang mabahala ng mabunyag sa Senate hearing na posibleng mga 100 riders na may non-pro na lisensya na kapag pasada sa angkas mula noong Marso hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ayon kay George Ruhica, CEO ng angkas, ang mga riders nito ay kanilang kinuha para sa angkas pasada kung saan sila ay magdi-deliver lamang ng parcel at hindi magsasakay ng pasahero. Ito ay habang tinutulungan nila ng mga ito na makakuha ng professional license, ganoon din po sa nilinaw ng LTO. Okay, si Vigor Mendoza, na kahit taga-deliver lang ng parcel ay dapat may professional license. Safety features sa loob ng apps. Yung mga yung pong mga motorcycle drivers, yung mga riders, kapag kayo ay mag-apply bilang isang commercial, di ba? Kailangan muna ng professional. Mabigat ang pagkuha ng professional license ngayon. Hindi basta-basta ang pagkuha ng professional driver license. Kaya kung kayo po ay mamamasada na, gagastos din po kayo ng medyo malaki din po ang nito. Malaki rin po yung puhunan. Kaya lang ito po naman ay ginawa dahil sa gusto ng ating mga senador, ng ating mga kababayan na maging maingat sila sa pag-drive. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:12. Mr. Chairman Patalastas, please. Okay, talaga namang kailangan, so narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at Sabado nga po ngayon at so tayo po ay nasa testing pa rin, at yung pong kasama natin na si Sir Harold Padilla, regards po natin. Ito pong si Harold, talaga naman na kahit papano hindi tayo nakakalimutan. So sabi niya po ay shout out kay John Harold Ibasco Padilla. Ayan, so alam nyo naman po itong si John Harold
hindi lang po ito pang malakasan sa sit-up ng sound system. Pangmalakasan din po ito at magaling po itong kumanta. At saka malakas po talaga ito dahil malusog na malusog. At siyempre, regards din po natin ito pong si Chief Joliver Gonzaga ng Values Formation Spiritual Transformation. At sila po ay tuwing Lunes, mayroon po rito programa dito sa ating himpilang Parañaque Net Radio. At tayo naman po ay natutuwa noong kailan ba si Chief nag-birthday? Di ba? Talagang maganda yung handaan. At yung pong ating mga senior officers, sila Chief Palataw, at yung pong mga kasamahan natin, nagkita-kita kami doon at natutuwa naman ako dahil isipin nyo, sa tagal ba naman, mga 2008, talagang hanggang ngayon gumagana pa rin po itong values at pinangunahan na nga po nito pong si Chief Joliver Gonzaga na kung saan siya po ang ating officer in charge sa values formation. So 2008 po na kami nagkita-kita nila Sir Ramil Solon, sila, yun nga po, yung iba wala na, naglaylo na. So mabuti na lang at si Chief Joliver Gonzaga talagang porsigido. So regards po natin si Sir Amat yan po sa Campo Okrami. Ayan, so doon po sa ating mga kababayan, diyan po sa lugar ng Camarinesor. Opo, so marami nagme-message sa atin na tungkol nga po doon sa usapin ng tulong doon sa mga magsasaka na sabi nga nila baka pwedeng kalampagin ang ating Department of Agriculture. Ganun din po kalampagin yung ating mga mambabatas tungkol po sa dapat na magkaroon ng pagbabago sa usapin ng pagsasaka. Opo, dahil yun naman po talaga ang kailangan. Kaya yung pong ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Partido area, dyan po sa Tigaon, regards po natin. At sinasabi ko nga po na hanggat maaari ay sa May 12 election, piliin nyo po yung may pagmamahal sa agrikultura. At ganun din po, sinabi natin kagabi na yung pong mga politiko na mga malalapit sa China at saka yung mga party list na tila malalapit sa China, iwasan nyo na pong, kalimutan nyo na po, wag nyo na pong piliin. Kasi baka dumami po ang mga manalong congressman, manalo pong party list, pagkatapos baka ito ay tinutulungan ng China o tinutulungan ng mga Chinese individual entity, ay mahirap po yan. Tayo po ay maisasakripisyo po ang ating yung sabi nga po nila, yung ating kasarinlan. Di ba kasi katulad po nung ilang araw na nagkakaroon po ng dyan sa lugar ng sa West Philippine Sea, dyan po sa lugar ng Zambales. Po isipin nyo, ang lapit-lapit na po sa ating baybayin. Yung tinatawag na monster ship ng China, nandiyan na po sa Zambales. Talaga na ayaw umalis. So kapag makakuha po tayo ng mga kandidato na malapit po pala sa puso ang Chinese o China, mahirap po yun, baka tuluyan po tayong mabaon sa problema. Ayan. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at kumusta na po pala yung lugar ng Baclaran, lalong-lalo na po rito sa may Roas Boulevard. Yung po nga sa lugar po ng Roas Boulevard, yung po alam ko po sakop na ito ng Pasay. Pasay na po ito, yung po mga sidewalk vendors, mula pa po nung November, alam natin na ito ay binibigyan tuwing Pasko lamang. Ngayon, January 25 na,
tila sila po ay namamayag pagpaang dyan po sa lugar ng Pasay. Kaya very unfair naman po kasi dahil sa ibang barangay, yung pong mga sidewalk po nila kapag may mga nakakaharang, mayroon pong mga mga tulda, inaalis, ano. Pero dito sa pampublikong kalsada mismo, dito po sa lugar ng Service Road, diyan po sa Pasay City, diyan po sa malapit sa isang mall, ay tila hindi pa po nila inaalis para sana matanggal yung pong matanggal po yung sobrang traffic, magamit po yung Service Road. Sayang naman na ilan lang po ang nagkikinabang ng kalsada na yan, na pampubliko naman yan. At nahalata nga po natin, yung pong mga sasakyan o yung pong mga pampublikong sasakyan, mga Apex, at saka yung pong nasisiran sasakyan, halos dyan na po nila naka-imbak dyan po sa lugar ng dyan po sa Pasay, sa Service Road ng Roas Boulevard. Na supposed to be, dapat hindi naman ganun. Kasi katulad ng ating mga kaya nagkakaroon po ng mga widening, nagkakaroon po ng mga improvement, mga LRT, MRT, yung mga Skyway, mga C5, C6, dahil lang gusto po nila na maging maayos ang daloy ng trapiko. Kaya maraming mga proyekto ang gobyerno na ginagawa nila para maibsan ang traffic. Pero pagdating dyan po sa lugar ng Roas Boulevard, dyan po sa Service Road, nasakop po ito ng Pasay, talagang malinaw naman po yan kasi may kalayaan, tawag dyan, may may anong kalsada yan na dapat anytime, malinis po yan. Walang dapat na nagtitinda, walang mga illegal vendors, walang mga sidewalk vendors, dahil yun naman po ay nasa, alam ko, executive order din po ito, hindi naman talaga ito, at mandato po ito na DILG, na kailangan maging malinis po yung lugar para po sa ating mga motorista. Ngayon, kung kayo pinagbigyan naman noong November, December, at ngayon naman po ay January na, January 25, sana yung kalsada na inukupan nyo, sana iwanan nyo na. Diba? Iwanan nyo na kasi mahirap po yung mga yung po mga nagbabantay dyan, yung mga MMDA at saka yung mga in charge yan po sa Pasay, City Government of Pasay. Dati pinupuntahan po natin yan, kaya lang ang hirap palang, ang hirap nilang kausapin. At sabi nga po nila kapag pumunta ka, sabihin hindi pa dumarating. Pagkatapos sasabihin ganito ganiri. Nangyayari po yan, ba? So regards po itong si Miss Jessica Gardosi. Regards ko po kayo, madam. So sana doon po sa ating mga nagsya-shout, pasensya na ha. At minsan hindi po natin kagad nababasa ang inyong comment dahil mahigpit po ang mita ngayon. So medyo mahigpit. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:23 ng gabi. So tayo po ay pihit-pihit lamang. Dahil nga po ang manibila, pwede po tayong umarangkada, pwede tayong bumusina, pwede tayong sumingit. Pero ngayon, blessing lang tayo. Dahil total, Sabado naman. Di ba? Huwag muna tayo masyadong stress. Kasi ilang araw na ako ay nag-programa, na-stress po ako sa isyu ng bilihin, sa presyo ng bigas, gasolina, puro pagtaas. Di ba? Kasi yung ating mga kababayan naman, magkano lang naman ang sinisweldo? Lalong-lalo na po yung sa minimum lang. Di ba? Magtatrabaho ka ng 8 oras, 9 na oras ang trabaho niyan wala naman 8. Tatrabaho ka ng 9 na oras. Magbiyabiyahe ka ng 4 na oras back and forth dahil sa sobrang traffic. Di ba? So ilan na po yan? 4 na libaw o 4 na oras na lang. Plus 13 hours ka nang nagtatrabaho, naghahanap buhay. Pagkatapos yung sahod mo naman,
pambinata lang, hindi naman po kaya na sa halagang 700 ang sweldo mo, maibubuhay ba yan ng 2 anak o 3 anak? Di ba? Pambinata lang, kaya sana, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay pagkatapos, wala naman dagdag na sweldo. So, doon po nagiging problema na ang sweldo ng ating mga kababayan, dito po sa Metro Manila, ay talagang kulang na. Di ba? Yun naman po talagang katotohanan. Kaya sa usapin ng presyuhan ng bigas, na bumaba na raw, malaking bagay na po ito. Sana all. Di ba? Sana all. Kaya at kahapon natalakay na po natin yung tungkol sa pagbabago ng presyuhan ng bigas. At kanina nga po ilang palengke ang pinuntahan natin, maganda naman ang response na nakita po natin na karamihan 55 di ba? Bihira naman po yung 49 at yung pong 58 parang 3 piraso po yung 58. Kaya lang hindi natin kabisado yung usapin sa yung ng bigas, yung uri ng klase ng bigas. Di natin masyado alam yan kung ano ang mga batay, yung 30% broker, 50% broker, 50% blah blah blah. So hindi natin kabisado yan. Kaya tinitingnan na lang natin kung yung ba talagang 58 ay talagang first class na. Kasi pag ginanyan nyo po ang bigas, kapag tawag doon? Madulas. Kapag first class, maganda naman. Kapag yung sabi nga po nila, kapag ordinary lang, ginanyan mo parang walang dulas. Pero importante, nakakabusog, di ba? Yun ang importante. Kaya yung pong ating kahapon, yung nakausap natin na siya po ay naglalako nga ng mga pagkain at saka mga sabi niya, kaya kami naman, ako naman, makakuha lang ng pambiling bigas natutuwa na po tayo. Sabi niya gano'n dahil sa mahal ang bigas kaya medyo mabigat ang nagiging problema ng ating mga kababayan, Ayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:27 ng gabi. So again, regards po natin, yung pong mga nasa online, si Chief Joliver Gonzaga, ito pong si John Harold Ibasco Padilla, at ito pong si Miss Jessica Gardose. Regards ko po kayo. Okay, so ano pa ba yung ating pag-usapan? Ayaw ko na muna doon sa mainit. Kasi Sabado ngayon, pagkatapos sa weekend, na supposed to be wala tayong programa ngayon. Kaya inaayos lang po natin itong setup ng ating studio. Kaya, inaano natin, tinitesting. Ayan. Ayan, talaga na. So, yung pong ating kaibigan, dyan po sa lugar ng San Jose. At yung pong dating mayor na si former mayor Antonio Piña. Talaga no, Antonio Piña, hindi Antonio Piña, Antonio Chavez. Yung Piña, yun yung nakaupo ngayon. So yun, at not counted po yung Piña, ang counted po is Chavez. Na kung saan ang kanya palang kapatid, si Cesar Chavez, ay siya po ang head ng PCOO, yung PCO, Philippine Presidential Communication Office, na ito pong si Cesar Chavez. At siya po ay isang Uragong na Bicolano naman yan. At tayo naman sabi nga po nila, kapag Bicolano, Uragon. Kaya ito pong si Manoy Cesar Chavez, bukas pangalawa, magmi-meet din tayo. Di ba? Kasi alam nyo naman, sa usapin ng communication, katulad nung nagbukas ang LRT, nandoon kami lahat. At yung pong membro ng PCO, medyo siga-sigang dating. Sabi niya, supposed to be, wala nga kayo rito Gusto nila sarilinin ang kredito. Kaya lang, siyempre, hindi naman tayo katulad nila na ipal. Sabi ko, kung gusto nyo na sarilinin ang kredito dyan, kunin ninyo. Total, kami naman ay mga reporter.
kung ano ang gusto namin ibalita, ibabalita namin. Di ba? Kaya lang, sabi ko na nga panapanahon na kapag sila po ay nakakapagtrabaho, sila po ay nagiging staff o kaya sila po ay naging department o officer during na ang kanilang mga boss naman ay nagiging nananalo sa eleksyon, katulad dyan, naging presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo, siyempre yung mga department heads nila, yung mga directors o yung mga sabi nga po yung mga executive body ng Office of the President, siyempre may kasama pong tao yan. Kaya yung pong taga PCO, Presidential Communication Office, medyo magaspang yung galawan, sabi ko, gumaspang ka na lang hanggat gusto mo, hanggat nabubuhay kasi kay banat. At yung po ng ating mga kaibigan, dyan po sa lugar ng Silang Cavite, malapit ng pista dyan, February 3, piyesta dyan po sa Silang Cavite. Na kung saan, balak natin mag-cover dyan para naman yung kung sino yung mayor dyan, sana makahalubilo din natin. At saka dati, alam ko yung vice mayor dyan, yung dating regional, anong tawag doon, siya yung head ng regional, siya, hawak niya yung Calabarzon, at siya po ay tumakbo sa politika, at pagkakalam po ay kasalukuyang siya po yung vice mayor dyan po sa Silang Cavite. At ganun din po sa ating mga kaibigan, ito pong si Teresa Eliseo Ignes. Regards ko po kayo, pagpasensyahan muna at talagang medyo malabo lang po ng kaunting mata natin. Si Teresa Eliseo Ignes. Magandang pangalan nito, medyo mahaba. Regards ko po kayo. At kumusta na kaya yung ating kasama naman? At nga pala, kumusta kaya si Gerald? Chairman Pakianong, at tatawagan natin si Gerald kung siya po ba ay tawag nito, kung siya po ba ay re-report ayan, so Mr. Chairman, patalastas please. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:35 ng gabi.
At ito pong si Gerald Nazaro diyan po sa lugar ng Pangasinan at atin pong tinatawagan baka sakaling magkaroon po siya ng ulat ngayong gabi dito po sa ating programang Manibela ng Mass on the Go. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at malapit na po tayo magtapos at tila hindi po naka-prepare dito po si Gerald at sa Lunes ayusin na po natin ang report nito para kahit papano maging maganda na po ang result ng ating test program dito po sa ating studio. Tuloy-tuloy din po tayo at yung pong ating mga kasama sa PDMSI, si Doc Edward Perez, si Doc Nel Selva, si Chief Fred Lopez at saka yung sila Chief Jun Osorio, maging ito pong si Jen Wander Villarin at sino pa ba yung ating mga kasama sa executive body at sana doon po sa ating mga kababayan na interesado na magprograma dito po sa ating himpilan, bukas po ang ating studio at makipag-ugnayan lang po kayo at tayo naman sabi nga po nila gusto lang po natin maghatid ng mga sariwang balita araw-araw dito po sa himpilang Parañaque Net Radio. So doon po sa atin mga kaibigan, malapit na po tayo magtapos at yung pong ating head ng Senro na si Boss Mark Allen Bisa ay birthday ngayong January 25 at binabati po natin siya ng happy birthday. Alam niyo po sa totoo lang ito pong si Boss Mark Allen Bisa naman talagang napakasipag po nito. Kahit 24/7 na nag-iikot sa ating lungsod naman sa mga barangay, tuloy-tuloy po talaga ang kanyang trabaho. At yun po ang nagiging maganda dahil siyempre at bata pa si Boss Mark kaya kayang-kaya niya pang ikutin ang 16 na barangay ng lungsod na sa kasalukuyan siya po ay nagsi-celebrate ng kanyang kaarawan. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, madali na po tayo magtatapos, Mr. Chairman. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Mass on the Go. Yung pong mga nasa online at regards po natin at tayo po ay muling babalik sa Lunes sa ganap na 8:00 ng gabi dito lamang sa himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. Okay? The Parañaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Parañaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Parañaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Parañaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Listen is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Parañaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Parañaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners.
programs. Manibela ng Mass on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Redin Oro. Service, hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santin. Arreglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Arreglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemrod Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Espranyaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express, Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits sa mga upunan ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na po para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalino Pinjares and More Abing. OMG, Usapan Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or PFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications.
through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated, or PDMSI, was born and created. Prime innovation of Parañaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ika-5 anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!